Ah, yan. Patigas pa ng suspension. Ayun guys, yung sports car. Masasabi ko sa inyo na I'm super satisfied sa purchase ko na to. Alam ko naman in the future mag-upgrade ako, pero this one, for keeps ko to. So ngayon is nasa Carmona ako, pauwi na kami ng Alabang. So nakakotse yung kamag-anak ko. So sila tong naka-black na kotse. So susundan lang natin sila. Ayun, pag-usapan natin dito is yung overall performance ng KTM RC 390. So bakit ito yung pinili ko? Okay, una, budget wise. Okay, kasi ang budget ko for big bike is 300k, 300,000 pesos. So ang naisip kong mga options nun is 450 SR. Etong RC390 wala na siya sa list ko eh, kasi that time is 330k yata siya nun guys. Yung huling tingin ko sa kanya 330k, 320, basta mga ganun, above siya ng 300k ko eh. Ang 450 SR below 300, tapos Dominar 400 or second hand na Ninja 400. Ayun yung mga options ko guys. So ngayon pumunta ako ng mall. May picture ako nun eh. Nakita ko yung KTM RC 390 na naka-display dun sa mall. Tapos yung presyo niya is 215,000. Di ako, di na ako mapakali nung nakita ko yun. So yun, shoutout kay Idol nakatingin. So di na ako mapakali nung nakita ko yung 215,000 na yun. Kasi syempre yung budget mo 300, tapos may nakita kong 400cc na isa rin sa gusto mo, tapos ang baba sobra ng presyo. So nung nakita ko yun, hindi ko talaga pinalampas. Nagpa-picture ako, sabi ko, pero hindi ako nag-ano guys impulse buying. Pinag-isipan ko pa yun kasi ilang days pa ako nag-decide. So sabi ko, sige, picturean muna natin. Then nagtanong ako sa lalaki dun sa mall na, sir, hanggang kailan kaya itong sale, ganyan. Tapos sabi nila, ay naku sir, di namin sure, hanggang maubos lang tong stock. Then depende na lang depende na lang kung may stock pa, kung nung kukuha ka ng time na yun, ganun. So doon ako na parang dagdag urgency na shit, kailangan ko mag-decision agad kung gusto ko ba or ayaw ko ng KTM RC 390. Then yun, napag-decision na gusto. Bakit? Ngayon, nung pag-uwi natin, nag-research tayo ngayon. Ano bang meron sa KTM RC 390 na GP edition? Kasi ito gantong model mismo yung nakita ko guys eh. So yung ganito guys is adjustable na yung suspension, front and rear. Actually pina-adjust ko na nga rin to kasi mahilig ako mag-corner eh. Pina-adjust ko to kala paring Carl. So shoutout pre. So ayun, pina-adjust ko na to, mas pinatigas ko pa siya, pero yung stock settings niya enough na yun. Okay, goods yun, malambot, then goods din sa cornering. Talagang marty lang ako, gusto kong mas matigas pa siya. Tapos quick shift. So yung quick shift naman guys is optional. Kung gusto mo ng quick shift, add ka 15 to 20,000, then ma-avail mo na yung quick shifter nila. Tapos next kong nagustuhan dito is naka TFT display, kasi yung dati nilang model hindi TFT display eh, parang old model nila, hindi pa TFT yun. Tapos guys, yung next kong nagustuhan sa kanya is yung design niya guys. Subjective na yun, okay? May iba na napapangitan sa color niya, may iba naman na napapangitan sa itsura niya, may iba naman na nagugustuhan. Diba syempre yung design is subjective, depende na yun sa tao, kumbaga. Kasi may mga tao mahilig sa sports bike, may mga taong mahilig sa naked bike, may mga taong ayaw ng naked bike, mukhang kalansay, may mga taong mahilig sa raider, may
may mga taong ayaw sa Raider kasi mukhang kalansay, diba? So kumbaga iba-iba, may mga gusto ng sports bike, may iba pangit sa kanila yung sports bike, hindi reliable, parang mga ganong stuff. So iba-iba. So pero ako nagustuhan ko yung design niya. Bakit? Ngayon nagigets ko na rin lalo kung bakit nagustuhan ko yung design niya. Kada tambay guys, kada ride iba yung design niya. Siya lang yung KTM RC 390 doon na ganito yung itsura, lalo na pag mga kasama mong puro ninjas ganyan. So unique. Punta na tayo sa performance kasi nakita ko sa sa review na grabe to i-corner. May video kasi dun sa YouTube guys na nakikita ko kino-corner to ng kino-corner nung nagre-review na taga ibang bansa. Tapos grabe, tapos stock lang lahat, stock gulong, stock, parang halos lahat stock eh. Tapos grabe niya ihiga. Ayun yung next guys, yung performance sa cornering. And another na nagustuhan ko dito guys is kanyang torque. Okay, so nakapag-test na ako ng 4RR 450SR and R3. Iba talaga torque na ito guys, legit. Tapos i-consider mo pa na 373cc lang siya compare sa iba na 399cc, yung 450SR 449. Nakalimutan ko yung exact cc ng 450SR pero yung torque na ito guys, grabe. Kasi 1 cylinder nga siya. Isa yun sa nagustuhan ko guys, yung torque. So ngayon nasabi ko naman lang sa inyo kung ano yung mga 'di ba nagustuhan ko sa kanya. Ngayon is ano naman yung mga ayaw ko sa kanya. Syempre meron yun. May mga likes and dislikes tayo sa kanya. Una na dyan syempre dahil 1 cylinder siya, yung sound is hindi siya ganun ka-satisfying. Pero pag ikaw yung owner, masarap pa rin siya sa tenga. Lalo na pag ito naka Austin Racing ganyan. Itong Acra rin ngayon kasi guys naka-Acra ako para tahimik. Aray ko. Yan, patigas pa ng suspension. Gusto mo mag-corner ha? Sakit tuloy sa puwet. Dahan-dahan ako ngayon dito. Pagkain ko. Nga pala guys, itong motor rin na to guys, lingunin din to guys sa looks, di ba? May mga motor na lingunin dahil sa ingay, ganyan. Ito guys sa looks kasi hindi mo maganda tunog nito eh. Lalo nung nakastock pa ako ng muffler guys, doon mo mapapansin na may tsura rin talaga tong RC390, which is kaya ko rin siya nagustuhan dahil sa design, sa look. Kasi guys, pag nira-ride ko to, kahit tahimik pa to, nung stock muffler, lingunin talaga siya guys. Kasi guys, kung ito hindi maganda yung tsura, hindi to lilungunin guys. Ay gagi, may sports car dun sa likod natin. So expressway gaming na tayo guys. Kasi guys, pag nag-expressway ako guys, madaling araw, ganyan. So, super luwag niya ito. Pero ngayon, ang slip niya sobra. Ang hirap mag-speed, pero okay lang yan. Nagbabalag naman tayo. So, mas pabor sa atin ang kalsada ngayon dahil tayo ay nagbablog. Ayun guys, yung sports car. Hindi ko pala nasarado yung helmet ko. Bahalang joke, pero okay lang. Nasabi ko na yung mga likes, yung design, yung torque, yung cornering niya, yung suspension, then yun, worth the money, yung presyo niya sa nabibigay niyang performance, super worth it.
Ayun yung like na like ko. Kasi pag iisipin mo sa presyo niya, ang mabibili mo R15. Yeah, dagdag ka ng 5k to 10k, mabibili mo na to. SRP ng R15. Tapos guys, dislikes ko is ang kanyang sound na 1 cylinder. Okay na sana to guys, like perfect bike na sana to kung 2 cylinder for me. Pero sa tingin ko mag-iiba yung performance niya eh. Kasi magiging hindi na siya ma-torque, ano na siya, diba? Iba na kasi yung characteristics guys ng mga 2 cylinder eh. Kada cylinder kasi may mga kanya-kanyang characteristics yan. Mapa 1, 2, 3, 4 cylinders. So iba-iba. Ngayon guys, masasabi ko sa inyo na I'm super satisfied sa purchase ko na to. Alam ko naman in the future mag-upgrade ako, pero this one i-for keeps ko to. Kasi guys, ang dami ko nang nakilala dahil sa bike na to. Yung saya na nabibigay nito, kasi alam ko naman sa future mag-upgrade talaga ako ng mas higher big bike, 3 cylinder, 4 cylinder, 600, 1000cc, ganyan. Mag-upgrade tayo, pero never ko to i-let go. Another one na nagustuhan ko para dito guys, Supermoto guys. Ang sarap sa feeling nun, kasi naka-off ata yung ABS sa likod pag naka Supermoto ka, and iba yung riding performance niya. Parang mas kapit na kapit talaga. Kada piga mo guys, ang lakas na torque, legit. Kahit 373cc lang siya. Yun, Supermoto. Then another ko nagustuhan sa kanya, Expressway legal. Ito, diba? Expressway ka. Sobrang lapit ng Batangas guys. Ang lapit, legit. Kaninang umaga walang, hindi pa ganito kadami yung sasakyan. Tapos grabe guys, ang luwag, ang lapit lang. Nag-exit kasi ako sa Santo Tomas po, KTM din oh. Shoutout kay Idol KTM. Sino kaya yun? Nakikilala natin yan. So malapit tayo mag-exit guys. Alabang exit tayo eh. Philinvest exit. Philinvest exit tayo guys. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Bye bye.